Flattering kang hotshot lawyer. Pero ang dami mo rin kapalakan sa buhay, ano? So, sino yung magsusuot ng stolen watch sa public meet-up? Gusto mo ba talagang mag-audition sa Most Wanted? I'm sorry, Patricia. Don't worry, next time ikukonsulta ko muna sa reyna ng krimen lahat ng galaw ko. How does that sound? Isa pa, hindi ko naman kapalpakan yun. Kasalanan ng sekretary ko. Oh, so now your minion is outsmarting you. Classic. Ipaalala mo nga sa akin, Renan, who's running this circus here? Hey, can we not turn this into your comedy hour, Patricia, please? Iba kaya yung pinunta ko dito para pag-usapan. I came here to warn all of you. Lalo ka na, Mellard. Muna ibalandra yung pagmumukha mo sa publiko sa ngayon. Eh, boss, paano nga pala yung kulang yung bayad sa akin? Oh, sure, Mellard. Let me just whip out my checkbook here right in front of you in the middle of this whole crisis. I mean, that sounds reasonable, right? Priorities and all. Ano daw? Wala pa raw pambayad. Utang daw muna, par. Ang kwago naman, oh. Utang na naman. Eh, boss, anniversary namin ng shota ko. Kailangan ko ng datong. Trip mo ng fishbowl, ewan ko. Wala eh. Bukod sa bawal ka lumabas, wala. Kawawang mga tuta ko. They can't even get their bones dahil kay Mr. Hotshot Lawyer dito is fumbling his scams. Anyway, since hindi mo naman ako kailangan dito sa episode na Renan Blunders, ba't kinailangan mo pa akong kalampagin pumunta dito? So, since this whole robbery scam was your brilliant scheme, go ahead and fix it. Bye-bye. Ay, sandali lang po ah. Sasagutin ko lang po tong message ni Alma. Yung kliyente ko po na natanggal sa trabaho. Bukas na po kasi yung mediation nila nung employer niya sa Pau QC. Kasama po yung Pau QC lawyers. Anak, bakit sa Pau QC? Nandun po kasi yung distrito na humahawak sa mga labor cases. Wala ka. Sigurado yung gera kung magkaharap-harap yan. Huwag naman. Sana nga magkaayos na sila. At sana ibigay nung boss ni Alma yung dapat na matanggap niya bilang empleyado. Sana nga po, Tina. Ano yan? Bagong racket. Pinapamanman na ng negosyante kong kliyente yung misis niya. Mukhang meron daw kalaguyo na mas bata pa sa kanya. Ay, si Mrs. may asim pa. Pupunta ng mall yan ngayon. May kipagkita daw sa kabit. Kung makukuha mo ng pictures, mas mabuti. Pero huwag mong lulubayan ng tingin hanggang sa makaalis o pumunta kahit saan. Bahala dyan, sisiw lang yan. At sino naman nagsabing kasali ka? Hindi mo ba naalala yung sinabi ni Atty. Alon? Hindi ka pwedeng lumabas. Tragis naman, oh. Lugi naman ako. Napurnado na nga ibang racket ko eh. Sumunod ka na lang. O, alam mo na gagawin pa ako, ah. Una na ako, may pupuntahan pa ako, ha? Ikaw bahala. Tol, sama mo naman ako dyan. Promise yung papakita sa tao magmamaskara ako. Kahit driver lang ako. Ano, Tol? Sige. Pero huwag mong babanggitin kay Vivian to, ha? Promise, Tol. Oh. Una pa lang namin narinig ang kaso ni Miss Mendoza. Alam na namin ni Atty. Lilet na talagang malakas ang kaso niya. Pero kailangan din natin makausap ang employer niya dahil desidido itong magsampa ng demanda dahil sa naipost ni Alma. Yun nga, boss. Pero maliwanag din na may katuwiran yung worker. Kaso, isinapubliko niya.
base sa mga salaysay niyo sa akin, clearly may nilabag na labor laws ang dating boss ni Miss Mendoza. Pero syempre, mas maganda pa rin yung suggestion niyo na mag-mediation muna dito sa opisina natin bago pa magsampa ng magkabilang kaso itong mga partido natin. Yes, attorney. At meron din po kami mga ebidensya to back up Alma's allegation against her boss. Anong drama mo, Alma? Ang kapal naman ng mukha mo para magreklamo. Mamiyasi. Ma'am, mawalang galang na ho. Pero may tama hong oras at lugar para sa panig ninyo. At sino ka para pagsabihan ako? Kabilang naman ang abogado niya. Kaya next time, I suggest na kumausap pa rin ng abogado nang mapayuhan ka ng mabuti. Hindi ko kailangan ng abogado dahil wala akong kasalanan. At hindi na kailangan mag-mediation dahil wala akong ginagawang masama. Pumunta lang ako dito para harapin tong babaeng to dahil sasabihin ko sa'yo kung anong gusto kong sabihin sa'yo. Sa totoo lang, sa aming dalawa, dapat ako ang magsasampa ng kaso dahil sinira mo ang pangalan ko! Yasi, di ko naman po ginusto yung nangyari eh. Huwag ka nga maghugas kamay. Dahil alam ko na matagal mo na akong gustong pabagsakin. Dahil naiinggit ka. Oo nga naman. Pareho nga naman tayong mahirap. Pero ako, umasenso, ikaw, hindi. Alam mo, Alma, tinuring kitang pamilya. Tinulungan kita. Ibinigay ko ang lahat ng kailangan. Nang dahilan sa isang beses na hindi ko binigay ang leave mo, para mo na akong pinako sa krus. Alam mo, kung alam ko lang na sa ganitong paraan mo isusuklian ang lahat ng kabutihang binigay ko sa'yo, sana hindi na kita pinuro sa kalsada. Sana nasira na yung buhay mo tulad ng buong angkan mo. Mga walang utang na loob! Ayoko na po, attorney. Sorry po. Alma! Kawawa naman pala talagang kliyente mo, anak. Malinaw na pinahihina ng takot ang loob niya, kaya hindi siya makalaban sa boss niya. At yung boss naman niya, si Yasi ba yun? Pinapamukha pa na si Alma yung masama. Hindi ko nga po maiwasang hindi maisip si Aire. Kasi kahit may pagdududa pa rin ako kay Attorney Alon, at kahit pakaramdam ko, minamanipula niya si Aira. Hindi ko pa rin magawang masabi kay Aira yung tungkol dun. Kasi natatakot ako eh. Lilet, natatakot saan? Takot po ko na mag-away kami ulit.